Magandang gabi, Oriental Mindoro, mula sa bulwagang pambalitaan ng Chamar Vision Network. Ako po si Jake Viray at ito po ang TVNet Newsline. Ikalima sa buwan ng Agosto, taong 2026 at sa ulo ng ating mga balita. Uplift program na DSWD nagsimula ng mamahagi. Pamamahagi ng Rice Assistance Program ng City Government umarangkada na. At 7th, SPICE 2026, tampok ang mga makabagong imbensyon ng mga estudyante. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. At sa detalye ng ating mga balita, ipinamalas ng mga mag-aaral ng Bachelor of Technical Vocational Teacher Education ng Mindoro State University Calapan City Campus sa kanilang husay sa inobasyon sa idinaos sa 7th Special Project Invention Contest and Exhibit of SPICE 2026 nitong ika-31 ng Hulyo na may temang Kasanayang Pinoy Weaving Sustainable Solutions Through TechVoc Innovation. Ipinamalas ng mga mag-aaral ng Bachelor of Technical Vocational Teacher Education ng Mindoro State University Calapan City Campus ang kanilang husay sa inobasyon sa idinaos na 7th Special Project Invention Contest and Exhibit o SPICE 2026 na karaang ika-31 ng Hulyo na may temang Kasanayang Pinoy Weaving Sustainable Solutions Through TechVoc Innovation. Layunin ng taunang SPICE na maging plataforma para maipakita ang mga makabagong proyekto, pananaliksik at imbensyon ng mga mag-aaral sa larangan ng Home Economics at Industrial Arts, habang hinihikayat ang paglinang ng pagkamalikain at kakayahang makalikha ng mga praktikal at napapanatiling solusyon sa mga suliraning pangkomunidad. Bilang bahagi ng seremonya, isinagawa rin ang pagkilala sa nagwagi sa logo making contest, pagkawat ng sertipiko sa mga hurado at ang seremonya ribbon cutting at lighting of the symbolic SPICE torch na sumisimbolo sa pagpapatuloy ng kultura na pagkamalikain at inobasyon sa universidad. Lalong naging makulay ang programa sa mga pagtatanghal bago simulan ang contest proper na binubuo ng poster presentation, product exhibit at demonstration ng mga imbensyon at inobasyon ng mga kalahok. Ang taunang SPICE ay nagsisilbing mahalagang entablado upang maipakita ng mga mag-aaral ang kanilang kakayahang lumikha ng mga makabagong teknolohiya maaaring makatulong sa pag-unlad ng edukasyon, kabuhayan at komunidad kasabay ng pagsusulong ng kultura ng pananaliksik at inobasyon sa Mindoro State University. Samantala, formal na inilusad ng Mindoro State University ang Innovation-Based Business and Entrepreneurship Showcase, isang programa na naglalayong paigtingin ang kultura ng inobasyon, pananaliksik at pagnenegosyo sa hanay ng mga mag-aaral, guro at mga katuwang na industriya. Formal na inilusad ng Mindoro State University ang Innovation-Based Business and Entrepreneurship Showcase o iVibes 2026. Isang programa na naglalayong paigtingin ang kultura ng inobasyon, pananaliksik at pagnenegosyo sa hanay ng mga mag-aaral, guro at mga katuwang na industriya. Isinagawa ang programa nakarang 31 ng Hulyo sa Activity Center ng Binso Calapan City Campus kung saan pinagsama ang iba pang mahalagang aktibidad ng universidad kabilang ang 7th Special Project Invention Contest and Exhibit o SPICE, paglulunsad ng Office of Innovation at pagpapakita ng mga imbensyon, intellectual property at mga start-up na binuo ng mga Mindoreño. Isa sa mga tampok ng iVibes 2026 ang digital launching ng Office of Innovation na inaasahang magsisibing pangunahing tanggapan ng MINSU sa pagsusulong ng pananaliksik, pagprotekta sa intellectual property, technology commercialization at pagpapaunlad ng mga startup na nagmumula sa universidad. Kasabay rin nito ang ribbon cutting ng IP Exhibit, Project Arawatan Corner at IP Corner. Gayon din ang ceremonial launching ng symbolic SPICE torch bilang simbolo ng patuloy na pagsusulong ng kultura ng pagkamalikain at edukasyon sa pamantasan. Isa sa pinakamahalagang bahagi
bahagi ng programa ang paglada sa Memorandum of Agreement o MOA sa pagitan ng MINSU at ng mga bagong katuwang nitong ahensya at organisasyon kabilang ang Intellectual Property Office of the Philippines, Department of Information and Communications Technology, Vilgro Philippines, Agritectura at One Tax. Nilagdaan din ang kasunduan kasama ang mga pag-ukob mentors bilang bahagi ng pagpapalawak ng suporta sa mga startup at technology business incubation ng universidad. Ang iVibes ay bahagi ng mas malawak na programa ng Mindoro State University sa pagpapalakas ng innovation ecosystem sa Oriental Mindoro at sa buong Mimaropa. Kaagapay nito ang mga pambansang ahensya tulad ng DOST, SHED, IFOFIL at DICT sa pagsusulong ng pananaliksik, proteksyon sa intellectual property, technology transfer at entrepreneurship. Alinsunod sa layunin ng pamahalaan na gawing sentro ng inobasyon ang mga state universities and colleges sa bansa. We also educated them and they deserve the services under incubation. Antabayanan na iba pang mga balita sa aming pong pagbabalik. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTA. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisa batas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita sa programang kapihan ng PIA ng Philippine Information Agency, Mimaropa, humarap sa mga lokal na mamamayan si Department of Social Welfare and Development Social Welfare Officer 5 at Chief of the Protective Services Division na si Reggie Pancho upang magbahagi ng mahalagang impormasyon kaugnay sa Unified Package for Livelihood Industry Food and Transportation Program o UPLIFT. Sa programang kapihan sa PIA ng Philippine Information Agency Mimaropa, humarap sa mga lokal na mamamayan si Department of Social Welfare and Development Social Welfare Officer 5 at Chief of the Protective Services Division Reggie Pancho upang magbahagi ng mahalagang impormasyon kaugnay sa Unified Package for Livelihood Industry Food and Transportation Program o UPLIFT. Ang UPLIFT ay isang programa ng pamahalaang nasyonal na naglalayong makatulong sa mga mahihirap, malapit sa antas ng kahirapan at mga pamilyang mababa ang kita na apektado ng patuloy na pagtaas ng presyo ng pangunahing bilihin at iba pang hamong pang-ekonomiya. Sa ilalim ng nasabing programa, makatatanggap ng 2,000 piso na tulong pinansyal sa bawat kwalipikadong pamilya. Kabilang sa mga makikinabang ang mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps at Walang Gutom Program, mga mahihirap at near poor na natukoy sa pamamagitan ng Community-Based Monitoring System o CBMS, gayon din ang mga kwalipikadong mababang kitang miyembro ng Social Security System o SSS.
Ipinaliwanag ng DSWD na ang mga benepisyaryong kabilang sa CBMS ay makatatanggap ng 2,000 pisong buwan-buwan mula Hulyo hanggang Disyembre 2026, habang ang mga kwalipikadong 4-piece beneficiaries ay tatanggap ng isang beses na 2,000 top-up sa pamamagitan ng kanilang umiiral na payout channels. Samantala, ang mga mababang kitang miyembro ng SSS ay makatatanggap din ng buwan ng ayuda sa pamamagitan ng kanilang rehistradong disbursement account. Sa pilot implementation na isinagawa sa bayan ng Pinamalayan nakaraang 20 ng Hulyo, umabot sa 1,492 kwalipikadong benepisyaryo ang tumanggap ng tig 2,000 piso bilang paunang ayuda sa ilalim ng programa. Ito ang isa sa mga unang rollout ng Uplift sa Mimaropa, na inaasang susundan pa ng pamamahagi sa iba pang mga lugar sa rehiyon. Ayon sa DSWD, tinatayang nasa mahigit 35,000 benepisyaryo ang target sa Oriental Mindoro. Ang DSWD po ay patuloy po na magbibigay ng talina, hindi na po doon sa mga kasalukuyang beneficiaries. Isinasama din po natin yung mga hindi pa beneficiaries dahil alam naman po natin na sila po ay nakakailangan po ng tulong mula sa ating pamahalaan. Binigyan diin ng DSWD Field Office Mimaropa na patuloy itong nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at iba pang mga katuwang na ahensya upang matiyak ang maayos, mabilis at transparent na implementasyon ng programa sa buong rehiyon, kabilang ang Oriental Mindoro. Kasabay nito, tumutulong din ang Philippine Statistics Authority o PSA sa pagpapatibay ng National ID Registration at Verification upang maging mas epesyente ang proseso nila ng pamamahagi ng ayuda. Samantala, unang 2 araw ng buwan ng Agosto na magsimula ang pamamahagi ng tulong sa ilalim ng Bawat Bayan Makikinabang Rice Assistance Program. Sa ikalawang araw ng implementasyon nito, kung saan ay natapos ang Day 2, ika-2 ng Agosto, ay umabot na sa kabuang 9,527 kabahayan na nabigyan ng tig 10 kilong bigas ng pamalalusod ng Calapan. Unang 2 araw sa buwan ng Agosto na magsimula ang pamamahagi ng tulong sa ilalim ng Bawat Bayan Makikinabang Rice Assistance Program, kung saan matapos ang Day 2, ika-2 ng Agosto ay umabot na sa kabuang 9,527 kabahayan na nabigyan ng tig 10 kilong bigas ng pamalaang lungsod ng Calapan. Sa pangunguna ni City Mayor Doy Leachon, katuwang si Vice Mayor Pim Ignacio at ng buong pamalaang lungsod, ipinagpatuloy ang paghahatid ng ayuda sa layuning matiyak na makarating ang tulong sa bawat pamilyang Calapeño. Naglaan ang lokal na pamahalaan ng karagdagang pondo upang maisakatuparan ang malawakang pamamahagi ng bigas sa iba't ibang barangay sa lungsod. Unang araw para sa unang batch, nauna lang nabigyan ng mga residente ng Maidlang, Butad, Navotas, Nagiba 1, Nagiba 2, Santa Cruz, Puhuan at Panggalaan. Sa ikalawang araw naman ng programa, ang mga residente ng Barangay Calero, Salong, San Antonio, Lazareto, Suki, Silunay, Parang at Palhian na kinabang. Naging maayos at sistematiko ang pamamahagi ng tulong sa koordinasyon ng mga kinaukulang tanggapan at departamento ng pamalaang lungsod, katuwang ang mga punong barangay at mga miyembro ng sangguniang barangay. Batay sa pinakahuling tala, 2,414 kabahayan na nabigyan ng tulong nakaraang August 1, habang 7,077 kabahayan naman ang nadagdag nakaraang August 2, na nagdala ng kabuoang 9,527 households na nakatanggap ng tig 10 kilong bigas mula ng ilunsad ang programa. Inaasahan pang madaragdagan ang bilang ng mga benepisyaryo sa mga susunod na araw habang nagpapatuloy ang distribusyon sa iba pang barangay. Paalala sa lahat ng pamahalaan lungsod na una nang namahagi ang provincial government, kaya ang mga residenteng nabigyan na noon ay hindi na isasama sa listahan na bibigyan ng city government upang maiwasan ang dobleng pagtanggap ng 10 kilong bigas. Isang sako na 10 kilong bigas per household lamang ang matatanggap. Magkakaroon ng staff na magsisilbing gabay upang mapabilis ang pagkiling ng bigas sa itinaktang araw at oras sa mga barangay kung saan ipinamamahagi ito ng CSWD. Hintayin lamang ang opisyal na anunsyo ng barangay para sa araw at oras ng pamamahagi sa inyong lugar. Nagpahayag naman ng pasasalamat ng maraming benepisyaryo sa patuloy na pagpapatupad ng programa na anilay malaking tulong sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Patuloy naman binibigyan diin ng pamahalaan lungsod ng Calapan
Caloocan, ang layunin nitong maihatid ang mga pangunahing serbisyo at ayuda sa bawat pamilyang nangangailangan sa lungsod ng Calapan. Hindi naman po ito pagpamalaki, kundi para lang mailahat sa mga kabarangay namin sa harap ninyo, kayo kabarangay ko rin, na hindi kami tumitingin upang mas ma-improve pa ang servisyo ng barangay. Kaya po, hindi ko na patatagalin dito na sa bigas. Kaya salamat kami sa hapon ito at magandang hapon po sa inyo. So, ito man lang ay kahit lahat ng bahay ay mabigyan natin. Kaya sabi ng mayor, meron akong natitirang pondo dito sa akin, ay sana'y mapaprubahan kagad nang sa ganun ay mabili namin ang bigas para mabigyan bawat bahay. Kaya yun po, mula sa programa ni BBM, bawat bayan may kinabang, ito na po ngayon, bawat bahay ay mabibigyan. Ang aking instruction sa mga punong barangay, pare, 3 days basta mabigyan na lahat. O, yung wala dito, mabigyan na. Ako po ay lagi nagpapasalamat sa inyo. Lagi kong binabanggit ay nawang tatampo yung mga ika-ibang barangay. Ay alam niyo naman yun. As long as I'm here, I am grateful na ako'y taga-barangay Parang at ako nagpapasalamat sa inyo na lagi kayong kasama ko. It will be my third time na maging mayor ng Calapan at 3 beses rin akong ginawang congressman. Ako hindi ho maglalalayo, nandito lang ako sa piling nyo hanggang gusto nyo. Ako ay malakas ang loob at taas loob na ako'y natutuwa because I have the full backing ng mga opisyalis ng barangay, ng City Hall para sabihin sa inyo na mas marami pa tayong pangarap sa Calapan. Marami hong problema pa sa natin pero kaya nating itaguin dito. Araw-araw, huwag kayong mag-alala. Hindi ko man kayo palagi nakikita. Kayo lagi yung aking inspirasyon para magpatuloy para pagandahin ang bayang ito. Hindi ako mananawa sa bagay na yun. Ako ho ay 20 taon na sa pananagulan, hindi na bago sa akin ang pagiging mayor. Kahit pikit, ay gawin natin para mas maayos pa ang lungsod ng Calapan. Sa inyo lahat, magandang araw. Magbabalik po ang TVNet News Live makalipas lamang ilang paalala. Inday, pakiligpit nga itong mga kinalat ng mga bata. Noon, gusto ko makapag-aral. Pero walang oras dahil full-time ang trabaho ko. Pero ngayon, dahil sa online classes ng Solar Learning at DepEd Alternative Learning System, natupad na ang pangarap kong makapag-aral. Good day, ka-learners! Welcome to another episode. Hindi ko na kailangan pumasok sa eskwelahan. Nakakapag-aral ako sa oras na gusto ko. Anytime! Nagkaroon ako ng second chance sa pag-aaral. At dahil recognized ito ng DepEd, sigurado ako sa diploma. This lesson, You should be able to. you learned about the person. Sa wakas, matatapos ko na ang high school ko. Ay, salamat din nga pala kay ate. Ina-sponsor niya ako na ma-enroll sa Solar Learning. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami.
inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Matagumpay na isinagawa ang First General Assembly ng People's Council of Calapan City nakaraang August 1, 2026 sa ABC Hall sa Ginambatan, Calapan City, na dinaluhan ng 73 kinatawan mula sa iba't ibang accredited civil society organizations upang higit pang palakasin ang ugnayan ng mga organisasyon at ng lokal na pamahalaan sa pagsusulong ng participatory governance. Matagumpay na isinagawa ang First General Assembly ng People's Council of Calapan City o PC3 nakaraang August 1, 2026 sa ABC Hall sa Ginambatan, Calapan City na dinuluhan ng 73 kinatawan mula sa iba't ibang accredited civil society organizations upang higit pang palakasin ang ugnayan ng mga organisasyon at ng lokal na pamahalaan sa pagsusulong ng participatory governance. Sa pagbubukas ng programa, nagbigay ng kanyang mensahe si PC3 President Nanette Geronimo habang naghatid rin ng kanilang mensahe sina Councilor Rios Agua at Calapan City Mayor Attorney Doicilia Chon. Inilahad din ni Geronimo ang mga pangunahing nagawa ng People's Council, kabilang ang pakikilahok sa mga consultative meetings, pagmamonitor ng mga proyekto na lusod, pakikipag-ugnayan sa mga ahensya ng pamahalaan at iba pang inisyatiba. Inilahad din ang mga nakatakdang programa tulad ng Capacity Development Program, Information Dissemination Initiatives at mga hakbang upang higit pang mapalakas ang organisasyon. Naging mahalagang bahagi ng pagtitipon ng Open Forum kung saan tinalakay ng mga kinatuwa ng mga accredited CSOs ng iba't ibang usaping may kaugnayan sa kanilang sektor. Kabilang dito ang paghingi ng update sa naging partisipasyon ng People's Council sa mga konsultasyon hinggil sa Ormeco, panukala ng pagkakaloob ng opisyal na uniforme sa mga kinatawan at alternatibong kinatawan ng bawat organisasyon. Kahilingan na maisulong ang mas mataas na diskwento sa kuryente para sa senior citizens, paglilinaw sa opisyal na tanggapan ng People's Council, pagtulong sa mga vendor ng Ibaba West upang maging lehitimong organisasyon at pagsasaayos sa mga detalye para sa nalalapit na Capacity Development Program. Isinagawa rin ang pagpili ng mga mamumuno sa iba't ibang standing committees ng People's Council of Calapan City. Matapos ang proseso ng pagpili na numpa sa tungkulin ng mga bagong halal ng committee chairperson sa pangunguna ni Mayor De Accion bilang bahagi ng pagpapalakas sa istruktura at operasyon ng People's Council. Layunin nito na tipunin at ipakita ang mga nagawa na ng People's Council sa looban ng 6 na buwan. And I am very proud na marami na rin nagawa at yung boses ng mamamayan through us ay naiparating namin sa kinaukulan, lalo yung issue sa Calapan Water Supply, Calapan ay yung issue sa Ormeco, lahat po yan ay naiparating namin ng ayos na ayos. Ang People's Council of Calapan City ay narito po para buuin at gawing isa ang mga civil society organization ng Calapan City para sa palalong pag-unlad ng lungsod ng Calapan at ng mga organisasyon na kinasasapian namin lahat. Sa pagtatapos ng programa, binigantiin ng People's Council of Calapan City ang patuloy nitong adhikain na isulong ang bukas, responsable at inklusibong pamamahala sa pamamagitan ng aktibong pakikilahok ng mga civil society organizations. Ayon sa ulat, matagumpay na naisakatuparan ng unang General Assembly ng layunin nitong mapalakas ang koordinasyon, mapalawak ang konsultasyon, matugunan ang mga usaping pang-organisasyon at higit pang pagtibayin ang pakikipagtulungan ng mga CSO at ng lokal na pamahalaan para sa patuloy na kaunlaran ng lungsod ng Calapan. Samantala, 20 persons deprived of liberty o PDL sa Bansud District Jail ang matagumpay na nagtapos sa ilalim ng Alternative Learning System o ALS sa isinagawang graduation at moving up ceremony nakaraang 31 ng Hulyo. Bilang patunay na patuloy na nagbubunga ang mga programang pang-edukasyon para sa rehabilitasyon at pagbabagong buhay ng mga PDL.
20 persons deprived of liberty sa Bansud District Jail matagumpay na nagtapos sa ilalim ng Alternative Learning System o ALS sa isinagawang graduation at moving up ceremony nakaraang 31 ng Hulyo. Bilang patunay na patuloy na nagbubunga ang mga programang pang-edukasyon para sa rehabilitasyon at pagbabagong buhay ng mga PDL. Sa kabuuang bilang ng mga nagsipagtapos, 14 na nakapagtapos ng junior high school habang 6 naman ang nagtapos ng elementarya. Itinuturing ang kanilang tagumpay bilang mahalagang hakbang tungo sa mas maayos na kinabukasan at mas mataas sa pagkakataong makapagbagong buhay sa oras na sila ay makabalik sa lipunan. Dinaluhan ang programa ng mga kinatawan mula sa lokal na pamahalaan at Department of Education, kabilang sina Bansud Vice Mayor Alma Mirano, Education Program Specialist for ALS Odesca Salazar, Public Schools District Supervisor Dr. Jenaline Alino, Bansud Central School Principal 3 Dr. Victor Mandigma at panauhing tagapagsalita na si Adrian Morente. Naging matagumpay ang seremonya sa pamamagitan ng sama-sama pagtutulungan ng Bureau of Jail Management and Penology, BIMAROPA, Department of Education, mga ALS teachers at iba pang katuwang ng institusyon na patuloy na nagsusulong ng edukasyon bilang mahalagang bahagi ng rehabilitasyon ng mga persons deprived of liberty. Patuloy naman pinagtitibay ng BJMP ang pagpapatupad ng mga programang pang-edukasyon at rehabilitasyon upang mabigyan ng mga PDL ng pagkakataong makapag-aral, makapagbagong buhay at maihanda ang kanilang sarili sa muling pagbabalik sa lipunan bilang mga responsableng mamamayan. Maaari nyo rin kaming mapanood sa YouTube. I-type lamang po ang TVNet Newsline. Bisitahin at i-like din namin Facebook page, Newsline Channel 10. At yan po ang kabuuan ng mga balita na kalap ng Newsline staff and crew para sa araw na ito. Para po sa inyong comments, suggestions, mga balita at impormasyon na nais yung iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa TVNet hotline sa numero bilang 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo, hatid sa mga Mindoreño. Ako po muli si Jake Viray na nag-iwan sa inyo ng isang maganda at mapayapang gabi. Marami pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay.